Ayan, magandang araw mga kanoli. At tumawag na po sa akin yung lalaki na pumunta doon kay Rika sa kay Ikang. Ngayon kakatapos lang nung usapan namin. At sabi niya humingi siya ng sorry. Wala naman daw siyang layunin or plano na masama. Kaya lang, dahil nga daw sa kakapanood ng vlog, na-excited lang siya or bugso ng damdamin ganun sa agustuhan niya kaagad na makita nga yung mga subject natin, yung mga naiba-vlog. Kasi sabi niya wala naman kasi daw akong contact sa kanya. At iba pa. At ngayon, tinanong ko siya kung nasaan siya. Ang sabi niya nasa Iriga siya sa isang hotel. At simula pa daw siya ng Martes doon. Yan, at ang plano niya umuwi baka Lunes daw. Taga Manila po siya. At isang retired na teacher. Sabi ko, baka pwede ka ako na magkausap tayo ng personal. At kako, hindi kita masyado maharap ng matagal ngayon kasi nga meron kaming ito inasikaso. At baka bukas magkita kami. Yan, para at least mag-usap kami. Sabi ko, ano ho ba talaga ang iyong ano talaga ang iyong layunin? Ano talaga ang iyong gusto? Sabi niya gusto niya raw makita yung mga angel. Sabi ko, malabo po yan, sir. Malabo po yan kasi ang mga yan ay may kanya-kanyang gawain. May kanya-kanyang obligasyon sa buhay. At sabi ko mali kasi kako yung mali kasi kako yung ginawa mo. Rumekta ka kaagad kako doon eh. Siyempre kako, matatakot sa iyo yung dalawa. Kasi hindi ka naman talaga kilala. Yan, yun ang sabi niya. Humingi siya ng pasensya, sorry sa mga viewers, tapos sa mga kina Rika, at wala naman daw siyang na plano na masama. So yan, at baka bukas magkita kami para makapag-usap ng personal. At ang sabi niya, gusto niya raw tumulong kay Rika. Sabi ko, anong klaseng tulong? Sabi niya. Ayun, i-detalye na lang daw niya bukas pag nagkita kami. Ayan. Kung anong klaseng tulong ang gusto niyang gawin para kay Rika. Pero tingnan natin. Kasi madali lang naman sabihin na gustong tumulong. Pero yung pagsusustain doon sa tulong, kung hanggang saan. Kasi nabanggit niya sa pag-aaral. At hindi basta-basta yung sa pag-aaral niya kasi ang magiging monthly allowance niya pamasahe, pagkain 10,000. Kasi 100 ang pamasahe niya, balikan 200 pagkain. Tapos kung may mga bayarin pa sa school. Kaya hindi basta-basta yung sa pag-aaral ni Rika. Kaya nga sabi ko, madali lang magsabi ng tulong, pero paano mo paninindigan? Paano mo i-sustain yung tulong na yun na hanggang kung 4 years man yun? Ayan. At kagabi nandito si Rika. Ayan, pinaliwanagan ko rin. Si Ekang nag-message din sa akin. Sabi ko kay Ekang, tumawag na sa akin, nagkausap na kami. Nagkausap na kami ni Kuya, yung pumunta doon kina Rika sa Balatan. Ayan. So, tingnan natin sa pag-uusap namin. Bukas, update ko kayo mga kanoli. Balitaan ko kayo kung ano talaga ang pinakang main purpose niya. Kung gusto lang silang makita, kung gusto ba talagang tumulong. Yan. Kung gusto niyang tumulong, salamat. Kung gusto niya talagang tumulong sa pag-aaral. Yan. At naglilibang-libang na lang daw kasi siya. Dahil kalimutan ko yung sinabi niyang edad. Basta retired retired teacher. At nabasa niya raw yung mga comment, ang sakit daw, masasakit daw. Hindi na lang daw siya nag-comment kasi ganun-ganun. Sabi ko talagang talagang dadagsain ka talaga ng comment kasi kahit naman sino, ganun talaga ang sasabihin na na mga sa comment kasi open yung comment section eh. Yung mga viewers, ayan, nag-aalala din lang yan. Kaya ganun talaga ang kanilang saloobin. So, ayan, sir, ayan, see you. Magkita tayo bukas.
At nawa ay kung ano man ang gusto mo, kung gusto mong tumulong, kung gusto mo talagang tumulong, ayan, salamat. At sabi ko nga, madali lang magsabi ng tulong, pero hanggang kailan kayang i-sustain. Ayan. So maraming salamat sa iyo, ikaw kuya, yung sa mga nag-comment, yung mga nagmamalasakit sa dalawang Rika. Salamat din sa inyo. At kay sir, ayan, at baka mati rin tayo magkakilala, no? Bukas, tingnan natin sa magiging pag-uusap po natin. Ayan, ingat ka po dyan sa Iriga, nasa isang hotel daw siya. At ayan, bye-bye.